Chavit Singson, kandidato pagka-senador pero independyente pa din yung ano niya, tinakbuhan. Mga ano ngayon, yung mga karamihan nagpa-file ng candidacy sa mga national level. Karamihan sa mga senador ngayon nasa independent ang ano nila, ang tinakbuhan kagaya kay Hunasan at saka ito si Chavit Singson. Ito si Chavit Singson, meron siyang mga programa kasi. Napanood ko to siya nung hindi pa to nag-file siya ng candidacy. Mayroon na talaga siyang programa nito sa mga modern type jeep. Ito yung ano niya, gusto niyang mapabuti yung yung mga kukuha ng mga modernized ng mga jeepney kasi alam na natin na talagang yung mga jeep sa Pilipinas kailangan i-phase out na yon para palitan ng mga bago. Para sa akin, hindi ako sang-ayon doon na i-phase out ang mga jeep kasi parang ano natin yan culture na natin yan yung mga jeep na yan na tumatakbo sa sa highway sa Metro Manila, especially sa talaga sa Kamaynilaan, sa doon talaga ang kasi diyan tayo nung dumating ako ng Maynila, mga 90s. Yan ay sinasakyan mga jeep talaga. Tapos bigla na lang baguhin, mga modernize. Parang para sa akin masakit din kasi na natin yan na nasanayan natin sumakay ng ganyan. Pero may tinitinan ng gobyerno, may tinitinan ng karamihan. So kailangan natin sumunod. Pero para sa akin, ayusin na lang yung jeep. Ganun pa rin ang forma pero ayusin na lang. Pwede lakihan para komportable ka o upo o kaya basta meron lang gagawin. Hindi yung tanggalin na lang talaga sila basta-basta. So, nakausap ko yan. Mayroon ako nakausap yan tungkol sa mga ganyan na i-phase out ng mga jeep. Tapos yung mga nila, yung prangkisa yata nila, i-surrender. Mayroon ako nakausap niya na bali nagtatrabaho sa LTFRB na hindi talaga daw yan. Parang ganyan, negosyo talaga sa gobyerno din na parang may maroon silang mga sarili ding interest na pwedeng ipasok dyan. Yung sa akin, nasa LTFRB nagkwento, parang siya talaga, talaga, is negosyo talaga para kumita yung iba na sa labas ngayon dyan. Especially sa gobyerno na parang may koneksyon sila dyan na para pag ipasok natin to kikita tayong gobyerno at mayroon ding hindi kikita dyan ang mga ordinaryong tao. Negosyo talaga. So ito si Chavit Singson, tinitingnan ko rin to yung programa niya. Okay to, siya makakatulong naman. Pero titingnan ko pa lang. Titingnan pa lang natin kung baka mapasama natin to sa ating pipilian. Kasi sabi ko nga, sa independente kami ako na tumitingin kung ano ba talaga yung Kasi sa administrasyon, burado ko na yan, wala na akong kukunin dyan. Tapos dito sa ibang side, sa PDP Laban, tinitingnan din natin dyan. Tsaka tingnan natin si Chavit Singson kung ano talaga yung magiging niya nito sa panahon ng kampanya. Kasi mag-iba to pagdating ng kampanya, mag-iba to Hindi naman to talaga file pala ng candidacy ngayon. Last day nila bukas. So, marami pang pwede mangyari. Lalo ngayon sa PDP Laban, sa mga Duterte na walang national level ang mga Duterte na tinakbuhan. So, antayin natin yun bukas kung ano talaga. Kasi focus sila sa sa Davao City mismo. So, titingnan natin, sana mayroon man lang Duterte na makapasok din sa Senado para maganda to ang laban kasi alam nga natin to sunod na taon napaka-critical kasi sunod na eleksyon is national election, presidente, yun yung binabantayan kasi itong sunod na taon ito yung binabantayan kasi nga yung impeachment talaga ang binubuo talaga sa mga kalaban ngayon ng mga Duterte. So yung video ni ex-governor Chavit Singson, i-play ko to para makuhaan din natin ng opinion yung mga sinasabi niya. At meron siyang sinabi dito kay Bongbong Marcos. Kung anong sinabi niya dito. Nung panahon to sa eleksyon ng presidente ng 2022. Yun. Ipasok ko tong video na to. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. Ang gagawin ko po, manalo at matalo, yung ginagawa ko na ngayon. Okay. Jean, Philstar.com. Sir, hello. You said that whether or not you win, you'd
fund EV vehicles. So why the need to run for senator? Ma'am, what's the target? Can you repeat, ma'am? Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at making mga ginagawang pagtulong sa taong masa. Dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan ito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito ko gagawin. Dito factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila lang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka na madadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. So napanood natin yung video na yon na nung sinabi niya na sinabihan niya si Bongbong Marcos, diba? Narinig nyo na tatakbo ka pagka-presidente pero pag tatakbo si Sara, bababa ka sa pagka-busy. Yun yung usapan daw nila. Pero ngayon, kumandidat siya ng senador, nasa kay Bongbong Marcos na daw yan. Kung tutulungan siya o hindi. Kasi dati, tinulungan niya si Chavit Singson, si Bongbong Marcos sa pagkandidato ng presidente. Pero ngayon, ito sabihin ko sa inyo, malabong tutulong si si Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Si Bongbong Marcos walang utang na loob to. Sabihin ko na sa inyo bakit SMNI, ano nangyari sa SMNI? Ano nangyari ngayon sa SMNI? Hindi nakaire dahil ginigipit nila ang SMNI. Kasi nga magbabalita ang SMNI, talagang yun ang totoong ibabalita nila. Hindi kagaya sa ibang mainstream media na kunti lang ibabalita nila na tungkol dun sa administrasyon. Pero SMNI, buo ang ibabalita nila kung ano nangyari talaga sa ating bansa. So ano nangyari sa SMNI? Ginigipit sa Kongreso. Sino na paggipit nila? Mga congressman. So, di natin pwede na, ito si Chavit Singson, wala tong tulong na pwedeng ibigay kay Chavit galing kay Marcos kasi mayroon ng dosis mayroon ng dosis si Bongbong Marcos. Pag itong dosis, kung halimbawa isingit niya si Chavit Singson na ipakampanya to, itong dosis, may magre-react nito, ano mangyari? Magigiba ang kanyang mga senatorial candidate. So ano mangyari niyan? Wasak-wasak. So malamang, hindi talaga to ikakampanya si Chavit Singson. So itong binulgar ngayon ni Chavit Singson, bantayan natin to. Kasi malamang, itong si Marcos, nakita niya yung video na yun nung pag-file ng kandidacy ni Chavit Singson, nakita niya yun, napanood yun, may nakapagsabi na sa kanya, na ito yung sinabi ni Chavit Singson sa'yo. Anong nito sa kanya ngayon, kaya reaction niya.
baliwala to. Baliwala to kasi meron na siyang dosi. Doon siya naninigurado eh. Parang ito yung administrasyon ngayon, walang consultation to sila sa kanyang kandidato. Ito yung ipasok natin. Sabi ko nga, dapat pinasok si Gadon para magiging balanse sila. Hindi yung puro consolidate sa mga kandidato. Eh ngayon, ito si Chavit Singson, kung di niya tutulungan to, Ilocos din naman to eh, si Chavit Singson. Di, alam na natin ang alam na natin si anong paglalagay ni Bongbong Marcos. Mahilig to siya sa baliwala sa tao. Kasi ganyan ang nangyari ngayon eh. Sino nang binabaliwala niya? Mga Duterte unang-una. Sunod, Kibuloy. Ito naman, Chavit Singson na naman to. So nadami yung naiipon na yung tao kung sino yung hindi niya binabalikan sa pagkakandidato ng presidente. So titingnan natin kung ano talaga yung magiging papel nitong Bongbong Marcos sa kanyang ngayon. Kung walang dayaan to, tandaan yung line-up niya, wala makakalusot dyan. Either may makakalusot dyan, kukunti. Kukunti lang yan dyan. Kasi Tulfo, asahan niya, si Erwin Tulfo na may asahan niya dyan, na malakas talaga. Pero yung isang Tulfo, hindi rin naman yung kandidato niya. Independente pa din. Nanggaling sa independent candidate. Pero yung ibang kandidato dyan, karamihan, paano ko yan ang lumusot? Tagilid yung sa Senado niya. Yung binabalak nilang impeachment sa sunod taon, tagilid pa rin yan. Di yan di yan ubra dyan sa Senado. So, ito yan yung binulgar ni may binulgar to si Chavit Singson. So, bantayan natin to.